Okay po, thank you po. At salamat din po sa umawit. Salamat po kay Brother Melvin. Happy Sabbath po sa inyo po lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon sa paggabay niya sa amin at sa bawat isa sa atin. Medyo mamalatin na ako. Pero mawawala rin ito mga kapatid. Ano? Kung nagpapasalamat sa Panginoon, kagabi ay iningatan kami ng Panginoon pauwi dito sa Gimba. Nadaanan po namin na aksidente, dalawa. Isa po doon sa Talavera at isa na rin dito sa Gimba. Doon sa Talavera ay single na nabangga siya. Talagang hindi makabangon, sugatan. Dito naman sa Gimba, yung sidecar, tumaob yung sidecar, mga kapatid. At maaring critical yung pong kalagayan noong na-aksidente na yun. So grabe. So hindi talaga maganda yung magbabiyahe ng gabi na maulan. So yung salamat sa Panginoon sa pag-iingat niya. So dito po mga kapatid, sa ating pong pag-aaral ngayon ay ating pong pag-aaralan ang si Juan na tagapagpahayag at wait lang po paprint tayo ng baptismal question na kay Sir Clyde. So tagapagpahayag at ang ating pong pinaka-key text ay sa Apokalipsis 1:9. Sabi dito, akong si Juan na inyong kapatid at inyong karamay sa kapigatian at sa kaharian at sa pagtitiis alang-alang kay Jesus ay nasa pulo na tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. So itong si Juan dalawang beses nabanggit dito sa ating pong devotional, kung hindi po ako nagkakamali, mga kapatid, Juan Bautista, yung isa, dito sa September 21, ngayong September 30 naman ay si Juan na tagapagpahayag. So iisa lang naman sila dito mga kapatid ko, siya'y sumulat din ng aklat ng Apokalipsis. So dito po mga kapatid ko ay binabanggit na si Juan ay nasa tinatawag na Patmos. Ibigyan ko lang po kayo ng background sa Patmos. Ang Patmos mo hindi po pasyalan mga kapatid. Hindi po pasyalan ang Patmos. Yung Patmos ay isang maliit na isla na kung saan ang mga Roman Empire, tinatapon nila doon yung pusa, aso, mga preso na patapon na. So hindi ka po pwedeng makalangoy pabalik sapagkat malalim din ang dagat at may mga nakabantay din na gwardiya. At doon sa island of Patmos ay napakainit, kakapiraso lang yung mga puno, puro batuhan. Ang ibig sabihin mga kapatid, walang bukal na mainom ng tubig, wala ring pagkain na makakain. Ibig sabihin, dinadala doon ng Roman Empire yung mga kriminal para doon na mamatay, maghirap sa gutom, unti-unting mamatay, in short. Yan ang ibig sabihin yan. Yan yung lugar ng Patmos, mga kapatid, hindi pasyalan. Kayo ba pupunta kayo sa isang lugar, wala namang pagkain, wala namang tubig, na isla? Ay ba hindi, syempre. Pero dito si Juan ay itinapon doon mga kapatid. Bakit? Ano ang dahilan? Dahil sa salita ng Diyos at sa patotoo ni Jesus. Sabi dito, sa panlabas na anyo, ang kaaway ng katotohanan ay nagtatagumpay. Ngunit ang kamay ng Diyos ay gumagawa ang hindi nakikita sa kadiliman. Hinahayaan ng Panginoon ang kanyang mga lingkod na malagay kung saan si Kristo ay makapagbibigay sa kanya ng higit pang kahanghanga, kapahayagan ng kanyang sarili kaysa natanggap na niya. So dito mga kapatid, ang kaaway ay parang nagtatagumpay sa katotohanan, ngunit ang Panginoong Diyos ay nariyan at hindi tayo magagapi. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Mapagpalang Diyos, aming dakilang Diyos, aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasambat nagpapasalamat sa inyo at kami po'y hindi nyo pinabayaan, hindi nyo po kami hinayaan na kami ay mapunta sa kadiliman at kami po'y inyong inaahon upang mabuhay
at nagpo-provide ng lahat para sa amin. Inyo po nawang igabad sa amin ng patnubay sa amin pong patuloy na pag-aaral ng inyong pong mga salita ngayong umaga. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Nagpapatunay yung buhay ni Juan, mga kapatid, no? No, kasi syempre, bakit binanggit dito na parang nagtatagumpay sa katotohanan yung pong kadiliman? Kasi nga si Juan nasa sa Patmos, paano nga naman siya makakapangaral doon? Pero doon sa Patmos na yun, mga kapatid, doon ipinakita sa kanya ng ating Panginoon ang lahat ng mga propesiya na mahalaga. O naisulat niya, mga kapatid, diba? Nakapagdala siya ng ballpen at saka ng papel. O hindi naman ballpen ang gamit doon. Nakapagsulat siya, mga kapatid ko. Well, nakita ko doon, mga kapatid, yun ang tinatawag na God will provide. Yun ang pananampalataya na God will provide. Wala naman din kasi doon. Honey kasi ang pagkain niya ni Juan eh. Wala naman honey doon dahil nga yung puno doon parang wala naman. At saka tawag dito, wala naman siya makain doon. Yun ay God will provide, mga kapatid. Ibig sabihin, sa kabila na tayo ay nasa madilim na lugar, ang Diyos ay gagawa ng paraan para tayo ay hindi mapahamak. The Lord will provide. Yan. Yan ang pinanghawakan ni Juan, mga kapatid. Grabe. Hindi siya natinag kung saan man siya naroroon. Yan, tinitignan ko yung island of Patmos, talagang mabato siya. Kakaunti lang yung mga puno at talagang wala kang maiinom na tubig, mga kapatid. So grabe yung ginawa dito kay Juan. Pero ganun pa man, ang Diyos hindi po siya pinabayaan. Hindi po siya pinabayaan sa lugar na ito na tinapon siya na para bagang isang kriminal. Pero hindi naman siya kriminal dahil lang sa salita ng Panginoong Diyos, tinapon siya doon. Sabi dito, kung saan maaari niya matanggap ang pinakamahalagang kaliwanagan para sa mga iglesia, hinahayaan niya silang malagay sa pag-iisa upang ang kanyang pandinig at puso ang maging lalong handa para pakinggan at tanggapin ang pagkahayag na kanyang ibibigay. Ano daw po yung hinahayaan sa atin ng Panginoong Diyos? Hinahayaan ng Panginoon na yung mga lingkod ay malagay kung saan si Kristo ay makakapagbigay ng patnubay. Ibig sabihin, mga kapatid ko, no, ang ating Panginoon inilalagay tayo sa isang, ibig sabihin, hinahayaan tayo ng Panginoon sa isang pagsubok para maihayag ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Hinahayaan ng Panginoon, ha? Iba yung hinahayaan sa nagbibigay. Hindi ang Diyos ang nagbibigay noon, kundi hinahayaan ng Panginoon. Ibig sabihin, ang nagbigay ng kasamaan na yun ay ang kaaway, si Satanas. So hindi pinipigilan yun ng Panginoon. No? Sige, hayaan kita, nagawin mo yan. Para maihayag yung kapangyarihan ng Panginoon. At yun nga ang nangyari dito kay Juan. Hinayaan siya ng Panginoon na mapunta sa Patmos. Pero nahayag naman ang kapangyarihan ng Diyos. Nahayag naman ang pag-ibig ng Panginoong Diyos kay Juan. Kung papaanong God will provide, mga kapatid. So God will provide, mga kapatid ko, nakita doon. So dito, no, ang ating Panginoon, may mga part sa buhay natin na parang tayo lang ang mag-isa. Pero huwag tayong maglala, mga kapatid. Sa pinagdaraanan nating dagok sa buhay, hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang ating pong Panginoong Diyos. Kaya nga po nakikiramay tayo sa Abidanya family, kila Ninong Sani, no? Sa kapagkamatay ng kanilang mahal sa buhay, yung tatay niya namatay, ano? Tatay ba o tito? Basta ganun po. Mahal nila sa buhay, mga kapatid, sunod-sunod yung dagok, atin po siyang sama sa panalangin. Ang Panginoon ay nakakakita sa atin sa oras ng ating kagipitan. Sa oras na tayo ay nalulugmok, ang Panginoong Diyos ay nariyan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang kinakailangan lang pala ay mahayag ang kabutihan ng Panginoong Diyos. Ang kanyang kalwalatian ay mahayag sa mga madidilim na sitwasyon ng ating buhay. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid ko. Sabi dito, ang taong nagpatapon kay Juan
ay hindi napapawalang sala sa bagay na iyon. Yan, ha? Ngunit sila ay naging instrumento sa kamay ng Diyos para isagawa ang kanyang walang hanggang layunin. Ang mismong pagsisikap para alisin ang liwanag ay naglagay sa katotohanan sa maayos na kalagayan. Diba? Grabe, ano? Yung pong naglagay kay Juan sa Patmos, siyempre alam ng Panginoon yun. At parurusahan yun ng Panginoong Diyos. Pero yun pala yung nagbigay daan pa para yung katotohanan ay malagay sa maayos. No? Ibig sabihin, para ang katotohanan ay mahayag palalo. So naging kalooban ng Panginoon na mapunta si Juan sa Patmos, pero hindi ang Diyos ang naglagay, pinahintulutan lang para maisulat yung mga katotohanan sa Apokalipsis. No? Naisulat ang 7 last plagues, naisulat yung continuation ng little horn sa Daniel chapter 7, mga kapatid, at na-continue yung mga propesiya sa Old Testament dito po sa Apokalipsis. At nakita natin kung paanong darating ang ating pong Panginoon. Ano yung mga detalye bago dumating ang ating Panginoon. Ay yung sinasabi na yung katotohanan ay nahalagay sa maayos, nakasulat ng payapa si Juan. Bakit? Kung hindi naman pala siya napunta sa Patmos, ay hindi siya matatahimik dahil puro persecute dito, persecute doon. Ibig sabihin, nagkaroon pa ng kapayapaan si Juan sa Patmos na walang mainom, walang pagkain. Ang Diyos ang nag-provide sa kanya. Bagamat mabato yung lugar, wala kang mahigaan na maayos o sa batuhan ka matutulog. Ako naranasan ko na yun, sa batuhan matulog for 4 days. Sa batuhan natulog na basa ang damit. Pag isa lang yung damit mo, kung basa, edi isampay mo. So naranasan ko yan. Pero yung maranasan mo hindi lang 4 na araw, buwan, taon, mga kapatid, hindi na biro yun. Pero ang Diyos ang nag-provide sa kanya ng pangangailangan niya. So nailayo si Juan sa pakikisama ng kanyang mga kapatiran. Ngunit walang sino mang tao ang makapaglalayo sa kanya sa pakikisama ni Kristo. Isang dakilang liwanag ang sisinag mula kay Kristo tungo sa kanyang paglilingkod. So dito mga kapatid ko, si Juan na ilayuman sa mga kapatid sa mga taga-Asia. Kasi sinulatan niya yung 7 churches sa Asia, di ba? Sinulatan niya yan nandun sa Patmos. Nailayuman siya sa mga kapatiran. Hindi naman siya nailayo sa ating Panginoong Hesus. So tayo mga kapatid, mailayuman tayo sa mahal natin sa buhay, nawala yung mahal natin sa buhay, hindi naman tayo mailalayo sa ating pong Panginoon. Ang Diyos ay hindi naman lalayo sa bawat isa sa atin. Kung ang ating mga kaibigan ay lumayo sa atin dahil sa mga katotohanan, ang Diyos hindi sa ating lalayo. Ang tagapagligtas, hindi tayo iiwan. Kung lahat iniwan tayo, pati kayamanan iniwan tayo, ang Panginoon hindi tayo iiwan. Yun ang pinaka-the best dyan. Hindi na iniwan ng ating pong Panginoon. Nagbabantay ang Panginoon. Sabi dito, sa kanyang taga-sunod, ipinatapon at pinagkalooban siya ng isang kahangahangang kapahayagan ng kanyang sarili. Lubos na pinagpala ang kanyang minamahal na alagad. So dito po mga kapatid ko, bagamat ipinatapon siya, pinagpala siya ng Panginoon. Ano naman, kung ilipat siya sa lugar na walang pagkain at ang tubig ay limited, siguro tag-ulan, makakainom siya. Walang matirhan, walang masilungan. Kasi nga tapunan ng kriminal ano naman, ang Diyos naman na mag-provide ng kanyang pangangailangan. Na mas masarap pa, pagkain ng langit, pag-comfort ng ating Panginoong Diyos ay naroon sa kanya. Sabi dito, kasama ang ibang mga alagad, siya ay naglakad at nakipag-usap kay Jesus. Natutos sa kanya at nagpapakabusog sa kanyang mga salita. Madalas na naipapatong ang ulo niya sa dibdib ng kanyang tagapagligtas. Ngunit kailangan rin niyang makita siya sa Patmos. Sabi dito mga kapatid, madalas na ipapatong ang ulo niya sa dibdib ng tagapagligtas kasi wala naman siyang mapatungan ng ulo kundi bato, mga kapatid ko. Pero dito ay si Juan ay naging matatag na lumakad sa kasama ang ating Panginoon. Nabuhay siya. Ibig sabihin yan talaga yung karanasan ng pananampalataya na alam mong walang-wala ka.
Kumbaga sa chess ay checkmate. Kumbaga sa hinahabol na kriminal, corner ka na. Wala ka na magagawa sa buhay mo. Kanyang ibinigay na lang sa Panginoon ang buhay niya. Panginoon, kung bubuhayin mo ko, di sige. Kung patay ako, di sige. Kayo na po ang bahala. So ganyan po yung ganyang karanasan ni Juan. May ganyan din akong bagay na walang ano, alam mo, wala kang magagawa na talagang Panginoon, kayo na ang bahala. Wala kung ako kikilos, walang mangyayari. No, ganung mga experience yung naranasan ni Juan, o mas matindi pa doon mga kapatid, mas matindi pa doon. Ang Diyos at si Kristo, ang mga hukbo ng langit, ang mga kasama ni Juan sa malungkot na isla, at mula sa kanila ay tumanggap siya ng habilin na napakahalaga. Doon ay isinulat niya ang mga pangitain at mga pahayag na tinanggap niya mula sa Diyos, na sinasabi ang mga bagay na mangyayari sa pagtatapos ng mga huling kaganapan sa kasaysayan ng sanlibutan. So dito po mga kapatid ko ay sa kasaysayan pagtatapos ng sanlibutan mga kapatid, ipinakita ng ating Panginoon ang mahalagang mga katotohanan. At dito nagbigay sa atin ng liwanag yung aklat ng Apokalipsis kung ano ang mangyayari sa huling kapanahunan, kung ano ang babala ng ating Panginoon. Saan pinakamahalaga na nakita ko dito sa Apokalipsis, yung Apokalipsis 14 verse 7, na matakot sa Diyos at magsisamba sa gumawa ng langit at ng lupa. Ayan po yung nakita ko dito na mahalagang mensahe na ipinakita kay Juan. Yan. Sabi dito na ang kanyang tinig ay hindi na makapagpapatutuo para sa katotohanan. Ang mga mensaheng tinanggap niya sa Patmos ay hahayo bilang nag-aapoy na ilawan. Nag-aapoy na ilawan, bakit? Dahil naisulat mga kapatid protektado ng Panginoon, walang pwedeng pumunit, hindi po pwedeng mabasa ng ulan. Kasi nga naman sa Patmos, saan niya naman ilalagay yun? Kung itatago niya sa damit, mga kapatid, mababasa. Pero doon, ginabayan ng Panginoon. Hindi po nasunog. Hindi po nasunog ng Roman Empire. Bakit? Protektado ng Panginoon Basta't sa Panginoon yan, protektado yan ng Panginoon. At kung may gumalaw sa pag-aari ng Panginoon, sumpa ang aabutin mga kapatid. Sumpa ang aabutin. Tatandaan po natin yan. Kapag yan ay sa Panginoon, sumpa ang aabutin mo pagka ginalaw mo yan. Sa Panginoon yan mga kapatid. Gamitin natin sa gawain. Gamitin natin na mahusay. Huwag po nating babalahurain sa Panginoon yan. Yan ang lagi natin tatandaan. Kung sa Panginoon yan, mga kapatid, hindi yan pababayaan ng Panginoon. At kung kalooban niya ng Panginoon, mangyayari yan. Ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang plano, para maihayag ang kabutihan at pagpapala ng ating Panginoon. Sabi dito, mula sa mga ito, ang mga lalaki at babae, ay matututuhan ang mga layunin ng Diyos. Hindi ang mga bagay tungkol sa bansang Hudyo lamang, kundi may kinalaman sa bawat bansa sa sanlibutan. So ibig sabihin, yung pong ibinigay ng ating Panginoong Diyos kay Juan ay hindi lamang para sa panahon nila, kundi para sa buong mundo, para sa lahat ng mga taong nabubuhay hanggang sa kapanahunan natin ngayon. Dahil nga yung pong sulat na ito ay protektado ng ating Panginoong Diyos. Kaya sabi dito mga kapatid, ay si Juan, ang sabi niya, karamay sa kapigatian, sa kaharian, at sa pagtitiis alang-alang kay Jesus ay nasa pulo ng tinatawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at sa patutuo ni Jesus. Kung yan ay spring at resort dahil sa salita ng Diyos, maganda, no? Pero hindi naman pala spring at resort yan. Kundi little impyerno, maliit na impyerno yung Patmos na yan. Pero para kay Juan, yan ay lugar na pahingahan dahil ang Panginoon na magpo-provide ng lahat. Pinaka the best na experience yan. Kung ang Panginoon naman na magpo-provide ng lahat ng ating pangangailangan sa lugar na kung saan para sa ibang mga tao ay impyerno. Natutunan ko dito kay Juan, manampalataya mga kapatid, magtiis sa lahat ng kapigatian at paghihirap. Ang Panginoon ang katulong natin
ang Panginoon ng karamay natin, ang Panginoon ang siyang kahawak sa buhay natin, mga kapatid ko, no? So pagpalain tayo ng ating Panginoon. Happy Sabat po sa inyo pong lahat. Sa mga taga West Nueva Ecija, tayo po ay may fellowship diyan po sa Homestead Gym, Talavera. Yan, yung papuntang yung pinagpanaan, kakaliwa po kayo doon papuntang Rizal, Llanera. At sa mga karatig na mga distrito, kung kayo po yung mga may mabaptism, inyo rin pong dalhin diyan po sa Homestead. Yan, ang sabi ni Chairman. So ngayon po mga kapatid, isama natin sa panalangin yung na-aksidente kagabi, yung dalawa sa motor at saka sa tricycle. So, mga kapatid ko, isa sa Talavera, isa sa Gimba. Isama natin sa panalangin. At yun din po yung mga magpapabaptize, yung mga nagdesisyon ay nawa ay magpatuloy sila magpabaptize mamaya after lunch. At yun din po isama natin sa panalangin ng mga namatayan, yung Abidanya family po, ang mga may karamdaman ngayon, sila Sister April at Sister Michelle, si Raspe, at gayon din po ang kalusugan ng bawat isa, mga kapatid, at syempre yung church planting site at yung mga paparating na pangangaral din na maraming maabot ng mga katotohanan. So salamat sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Happy Sabat po sa inyo pong lahat. Pangunahan tayo ni Brother Melvin sa panalangin pagkatapos po ng isang awit papuri sa ating Panginoong Diyos. Happy Sabat po, mga kapatid, at salamat po sa pagsubaybay. God bless po. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all. No matter how small, you're all they seem to you. Because little becomes much when we place it in the Master's hand. Just ordinary people. God uses ordinary people. He chooses people just like me and you who are willing to do what He commands. He chooses people who will give Him all. No matter how small, you're all they seem to you. Because little becomes much when we place it in the Master's hands. Oh, just like that little lad who gave Jesus all he
Praise the Lord mga kapatid. At happy Sabbath sa inyo lahat. Salamat Pastor, ano po. Salamat din sa napakagandang awit niya, ano po, tungkol sa ordinary people. Yun nga, si Juan, John the Revelator, ano po, pinatapon sa Patmos. Ayan, grabe, ano. Kasama niya doon yung mga kriminal at kumbaga sentensya ito eh. Pero ganun pa man, sinamahan nga siya, no, na isulat yung mga Book of Revelation. Pero natanong ko lang sa isip ko, no, bakit kung siya nasa isang isla na tawag dito na isolated island, paano na ipakalat yung kanyang mga sinulat, di ba? So sa aking pagsusuri, siya pala yung hindi pala siya namatay doon mga kapatid, ano? Hindi pala siya namatay roon. Pagkos siya yung nag-iisang disciple na hindi na persecute, namatay siya sa katandaan, sa edad na about 100 years old, ano po. So sa kanyang paglaya doon, nakalaya pala siya. Ayan, nakalaya. Hindi lang natin siguro kabisado yung kanyang buong kwento, pero nakalaya siya ayon sa aking nabasa. At doon niya siguro, or di naman din sigurado, na dinala niya na yung kanyang mga sinulat doon sa Epeso. Ayan, dinala niya. So, at unti-unti nang kumalat yan, ano po. So hanggang sa ating kapanahunan, ayan, si John the Revelator naging isang disciple na hindi namatay sa persecution. Kita niyo po, bilang isang ordinary people, isang nagtiwala sa Diyos kahit na yun, matinding pagsubok po yun mga kapatid. Ewan ko kung mga sa kagaya natin na kagaya na dinala doon sa Patmos, ewan ko kung anong gagawin natin. Baka mabaliw tayo ron, ano po mga kapatid. Pero siya hindi. Bagkus naging ano pa sa kanya yun, naging ginamit pa yun na strength para makapag-focus siya, makakonect sa ating Panginoon. At siya ay, yun nga, naipakita sa kanya yung mga revelation, ano, naisulat niya yung kanya mga pangitain at naisulat niya, ano po. Kaya napakainam, ano. Kaya dapat talaga tayo magtiwala sa Panginoon mga kapatid. Dapat tayo magtiwala. At yan ay isama natin sa panalangin at tayo ay maging kagaya ni Juan the Revelator. Let's pray po mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami muli sa umaga na ito na kami binigyan nyo ng isang magandang halimbawa ng buhay ni Juan na tagapagpahayag, bilang isang napakatatag na pananampalataya na kung saan siya ay dumaan sa napakabigat na pagsubok sa buhay. Ngunit hindi siya nag-alinlangan na magtiwala po sa inyo. At nagawa niya ang kanyang misyon kahit siya ay nasa gitna ng pagsubok sa buhay. At nais namin humiling po sa inyo na kami bilang may mga pinagdaraan din pagsubok sa buhay, magawa pa rin namin ang aming mga misyon kagaya po ni Juan. Kami po ay humihiling sa inyo na palagi kami samahan ng Holy Spirit na aming connection sa inyo hindi mawala, sapagkat ito ay napakainam sa gitna ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. Sapagkat kayo, kagaya kayo sa buhay ni Juan, ang nag-provide sa kanya ng kanyang mga pangailangan, ang nag-ahon sa kanyang kahirapan at nakaraos sa kanyang mga pinagdaraanan sa buhay. Maraming salamat po sa inyong kabutihan. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa bawat umaga. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga tumanggap sa inyo bilang personal tagapagligtas diyan sa pangangaral sa Homestead, na nawa may mga tatanggap ng bautismo ay patuloy na gabayan ng Holy Spirit na mas lumawak pa ang kanilang kaalaman at mas umintig pa ang pagkakilala sa inyo na bilang isang manunubos at bilang isang matalik na kaibigan, bilang isang provider, bilang isang tagapagligtas. Salamat po at ang mga kapatiran na ito ay binigyan nyo ng gabay habang sa kanilang pag-aaral sila ay nagkaroon ng karunungan na pagpili ng tama. Patuloy din namin sinasama sa panalangin ang kapatiran na may mga nagbabadyang karamdaman kagaya ng kay Pastor. Ngayon din naman yung aking anak na punso ay
may konting sinat, sila po nawa ay patuloy na igawad ng kalakasan, kagalingan sa kanila. Gayon din ang iba pang kapatiran dito na nakikinig at mga kasama namin. Kasama din namin sa panalangin yung mga naaksidente sa madulas sa daan kapag umuulan. Naway ingatan po sila na ipagalingin sa lalong madaling panahon at sila ay maging halimbawa na mag-ingat sa daan, lalo na ang mga motor kapag umuulan, upang mabawasan at maiwasan ang mga ganitong aksidente. Kasama din namin sa panalangin si Sister April, si Sister Bisel, si Raspe sa kanilang kalagayan sa mga panahon na ito. Sila po ay samahan kung ano man ang kanilang pangailangan na inyo pong ibigay para sa ayon sa inyong kagustuhan at hindi ng sa amin. Kasama din namin ang church planting site sa mga darating na panahon at mga pangaral, ganyan din lahat ng mga tinatayong simbahan dyan at yung mga pastor na nangangalaga dito, tapos sila ay patuloy na samahan at magkaroon ng kanilang mga pangailangan kagaya ni John the Revelator. Kasama din namin ang family ni Brother Sunny Abidanian ay comfort nawa sila sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay. Patuloy na igawad sa kanilang mga pangailangan at ang kanilang puso ay maging masaya pa rin sa kabila ng pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ng mga BOP students sa Tabacao na patuloy nawa silang bigyan ng malulusog na kaisipan, malulusog na pisikal na pangatawan, at ang inyong pagmamahal ay dumaloy sa kanila sa bawat araw. Kasama din namin sa panalangin patuloy si Elder Danreb at ang kanyang asawa na nasa aksidente sa motor. Patuloy na igawad ang kagalingan sa kanila at ang kanilang recovery, at pagkaloob din po sa kanila ang kanilang pangailangan sa mga panahon na ito. Ganyan din ang aming pinapatuloy sa kasama sa panalangin sila Sister Amy na nasa ospital pa rin, at ganyan din si Lita at si Dayan kung ano man ang kanilang kalagayan. Sila po ay patuloy nyo pa rin samahan sa kanilang mga pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Kasama na rin si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Petong, si Kuya Mike Pablo, si Pichi, pamangkin ni Sister Nympha, ganyan din ang ilang miyembro ng pamilya ni Sister Rose Chris Encarnado. Kasama na rin si Ateng Sibilia Aurelia, Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia and Rebecca Francisco, Jennifer Pascua, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Aris C, ganyan din si Sister Nena. Kasama na rin si Tia Aning, si Tia Aurora, Sister Corazon Mina, ganyan din si Ate Sally Sanchez, si Sister Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at si Erlinda Duque. Mga pangalan po na ito ang mga nasa banig ng karamdaman at napapagaling at nasa recovery. Nawa ay patuloy niyo po silang hipuin na niyo pagpagaling na kamay, hindi lamang sa pagpisikal na kalusugan, lalong higit sa pang espiritual na kalusugan. Nagpapasalamat po kami, Ama, sa walang sawa niyong pagdinig sa aming panalangin. Naway ang buong maghapon na ito maging pagpapala sa amin, sa aming pagdalo sa bawat churches. Ingatan po kami sa daan, ilayo sa mga kapahamakan, at kami maging masaya sa buong maghapon na ito sa pagpuri at salamat sa araw na ito, sa pagpuri sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen and amen.